So, eto na nga guys, no? Welcome back ulit sa aking YouTube channel, Nets and Vlog. Kamusta po kayong lahat? So, ito nga po, si Senator Amy Marcos ay matapang po, no? Na ipinakita sa publiko sa kanyang press conference ang video ni PBBM, nila Tamba, kung paano nila tinaydor itong si PRRD. So, maganda po itong ginawa ni Senator Amy Marcos dahil kailangan talagang malaman din po ng taong bayan kasi ang mga bias media daw di umano ay hindi naman pinapalabas ang katotohanan, kaya si Senator Amy Marcos na lang ang nagkusa na ipalabas ito. So ito na nga, hati-hati po ang mga opinion po ng mga netizens. Yung iba ay pabor kay Senator Amy Marcos, yung iba naman ay hindi dahil baka daw di umano ginamit lamang etong si PRRD para sa kanyang pangangampanya. Yung iba naman ay naniniwala kay Senator Amy Marcos dahil nakikita naman daw po nila kung gaano katapat etong si Amy kay PRRD at saka sa buong pamilya ng Duterte. So, ito po yung video guys, panoorin po natin. Nais kong ipakita ang isang video na nagawa na ganito rin ang pahayag. Simulan po natin ang video na maaring mapanood ng ating mga kaibigan. Enero 28, 2024, sa first maisip rally sa Davao, nagliyab ang balita at social media. Matapang, walang preno. Mr. President, Papa, susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Nagbato ng maaanghang na salita sa dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Marcos tungkol sa di umano'y paggamit ng droga at ang kontrobersyal na People's Initiative. Sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Sa Senado, sa kapareho at sumulugtang mga buwan, si Senator Amy ang Pakialam sa PI, wala kang pakialam sa PI. So, ito po yung PI, na hindi po sila nagtagumpay dahil hinarang nga po kaagad ni PRRD ito, no? Kung maalala nyo po, ay ang Davao City po ang pinakaunang nag-react na hindi tama itong ginawa ni Tamba. Dahil napansin nga po din at kung maalala nyo, si Basti po mismo, na tuklasan po niya, na may mga taong sinuhulan daw ni Tamba para pumirma, no? Kasi paramihan daw ito ng pirma eh. Pag marami daw ang pumirma, ibig sabihin niyan ay ang taong bayan ay pabor sa People's Initiative. Kaya lang po, ayan, hinarang sila ng mga Duterte at nitong ni Senator Amy Marcos. Pakialam sa PI. Siya ang unang nagtawag ng pansin. Siya ang unang nagtanong. Para kanino ba talaga ang PI na yan? Marso 2024, sa kabila ng bangayan sa harap ng sambayanan, narinig natin si Pangulong Marcos. Matatag, matapang. The International Criminal Court has no jurisdiction over the Philippines as we remain to have. Iwan ko sa'yo, paiba-iba naman yung isip mo. Ganon daw talaga, Ganon daw talaga pag paiba-iba ang plano, walang isang salita. Working judicial system and law enforcement mechanisms. Walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Sa sabi, nagpagpag siya ng balahibo. Ang hindi natin alam, paghupa ng alikabok ay nagsimula ng ilatag ang plano para muling sumagi sa ICC. Kaya pagtungkol ng Mayo, tahimik ngunit mabilis ang galaw. Isinumite ng DOJ ang legal brief para sa posibleng pag-aresto kay FPRRD. Grabe. Exil, walang nakapansin. Ngayon, pumutok ang balita. Nagbitaw si VP Sara bilang DepEd Secretary. Tendered my resignation as Secretary of Education effective July 19, 2024. Isang babae ng tapang ngunit walang nagawa dahil sa likod ng tamang. Agosto, sinigawa ang unang Quadcom hearing laban kay FPRRD habang inuusig ng COA ang confidential funds ni PB. Ang hindi natin alam, Grabe. sa gitna ng lahat ng ito,
Inalagaan ni BBM si Marcos Lacanilao bilang Special Envoy ng Transnational Crimes na siyang magsusuko kay FPRRD. At maluwag na rin pinapasok ng bansa ang mga tiga-ICC na magtutuloy. Walang bahid ng pagtutoy, walang balak na ipagtanggol ang kapwa Pilipino. Siyempre, nag-iba na ang ihip ng hangin. Pagkatan, matapang, walang bahid ng pag-aalinlangan. Narinig muli natin si Pangulong Marcos, ngunit iba na ang sinabi. Yun ang gugustuhin ng PRRD. Hindi naman Biglang kambyo. nakakaray sa mga ICC. Para pagtunan ng galawan, pinaingay ang impeachment complaints laban kay VP Sara. The Office of the Secretary General will transmit the 2 impeachment complaints filed against Vice President Sara Duterte. Kahit pa nagkaroon ng INC rally noong Disyembre, naidiin pa rin ang impeachment sa Kongreso. Planado na rin ang pagpirma ng questionable 2025 budget kahit bat-bat ng anomalya. Enero 25, 2025, sinimulan na ang Oplan Tugis o Operation Pursuit, ang lihim na operasyon para hulihin si Duterte. Pagsampa ng Pebrero, nag-apply ng arrest warrant ang ICC prosecutor. Isang tahimik na pag-uusig habang tayo'y pinaiikot ng mga rally at press release. Marso, muling nilinlang ang bayan. Humingi daw si day extension ang DOJ para sa EJK report noong Marso 6. Pero ang totoo, nakabinbin na ang arrest warrant mula sa ICC chamber Marso 7 hanggang 10. Ang hindi natin alam, Marso 11, 2025, sa kanyang pagbalik sa Pilipinas, hindi pa man bumababa ng aeroplano sa FPRRD ay sinagawa na ang pag-arrest. Tawa tong ano. Maingay ang paligid, magulo. Tawa ka ngayon. Ang Pangulo ay nanatiling kalmado. Hintayin mo sa Sinakay 2028. siya papuntang Dahig, alas 11 ng gabi. Kawawa ng Mr. Kasama sa aeroplano si Marcos Lacanilao, ang Ay, yung aeroplano, oh. nagsuko. Pero kanino ang sisi? Sa mga utusan o sa nag-utos? Managot ang dapat managot. Nakala. Kanino nga ba daw isisi? Video ito ni ano ha, gawa ito ni Senator Amy Marcos. Kanino nga ba isisi daw na itong si PRRD ay nakidnap nga? Yun yung term niya, tawag nila nakidnap at dinala doon sa ICC. Kanino nga ba daw talaga ito isisi? Kanino pa? Di kay presidente. O di ba? Baka totoo yung sinabi ni Glenn Chong na etong si Kukak daw ang nag-push talaga nito. O di ba? Hindi naman kikilos yung sila Remulas, Marbel at Torre kung walang mastermind, kung walang mag-utos. Di ba? Si John Vic Remula na nga nagsabi na ang nasa likod nito ay siya at saka si Gibo. Marami pa siyang binanggit doon. At isa din ito ang at isa rin dito si Bongbong Marcos ang presidente. 'Yon ang sabi ni John Vic Remula. Tapos magtatanong pa kanino nga ba daw talaga ito isisi? Sino daw dapat sisihin kung bakit itong si PRRD ay nasa ICC ngayon at nakakulong? 'Di ba? Sos, paikot-ikot man ito si Senator Amy Marcos. Paikot-ikot ba? Diyos ko, kahit alam na niya kung sinong mastermind nito, paikot-ikot pa talaga. Sana, ay magpasalamat din naman tayo, di ba? Kasi may ginawa naman siyang hakbang. Pero wag na sana magpaikot-ikot, kasi klaro naman talaga na kung sino ang mastermind nito at sino ang... kasi kung hindi mag-approve itong presidente, hindi naman yan basta-basta dalhin doon sa ICC, nag-approve siya Pumayag siya di ba? Siya lang ang makapag-stop na dalhin itong si PRRD sa Netherlands. Si BBM lang, wala nang iba. Kaya lang po, ay pumayag siya. Kaya ayun, so kanino nga ba talaga dapat isisi? Senator Amy Marcos, di ba? Ayon kay Glenn Chong na natuklasan daw po niya na itong si PBBM ay medyo may konting konsensya naman daw ito dahil nagdadalawang isip daw talaga ito na si PRRD ay dakpin or dalhin doon sa Netherlands
at ikulong sa ICC. Nagdadalawang isip daw talaga ito, kaya lang po, nagalit daw si Kukak. No? Kaya walang magawa si PBBM. Na wala siya magagawa kundi i-push na lang. Pumayag na lang na si PRRD ay ipakidnap nga. Di ba? So, isa din pala ito si Kukak ang nasa likod nito. Di ba? Tapos ang gumalaw naman doon, ang mastermind naman doon, gumalaw doon sa doon sa Kongreso ay walang iba kundi si Tamba. So, para saan itong video na ito? For publicity? Para makakuha ng boto? Or baka nga naman ay talagang loyal at gusto talagang tumulong ni Senator Amy Marcos na makalaya etong si PRRD. Sana nga makuha niya ang loob ko. Kasi yung iba ay nakuha na ni Senator Amy Marcos ang loob nila eh. Iboboto pa nga daw ito at suportahan dahil inendorso daw ito ni VP Sara. Kaya ayun, para sa akin medyo 50-50 pa, no? Kasi kanino nga ba talaga dapat isisi ito? Kanino pa? Hindi kay presidente. Di ba? Para sa akin lang, opinion ko lang yan. It's a request to the Philippine government from Interpol enforce the arrest warrant. And we have commitments to them. Ayaw nila ipagpatuloy ang pag-iimbestiga. Maliwanag na maliwanag na ang buong administrasyon na ito mula sa pinakataas hanggang sa galamay. Nagplano. Ikaw ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. Ayan na. I will say group effort, Secretary Chidoro, Secretary Nahan and the President. Nagsakatuparan. Oo. Grabe pang haharas si Torre, oh. Nagkagulo. Tayong magawa. Wala tayong magawa dahil mismo ang Nagtakpanan. Mamili ka. Kapag warrantless arrest, edi may period. Kapag may warrant, walang period. I'm being cautioned by the DOJ, ma'am, that it may be subjudiced already to discuss that because of the habeas corpus pending. Ngunit lumabas ang buong katotohanan. Ganito pala ang bagong Pilipinas. Hindi man lang natin alam. Tahimik ang pagtataksil. There was no red notice and what was issued was merely a... Pero thank you kay Senator Amy Marcos, ha. Gumawa rin naman siya ng paraan, Kaya lang ay basta ay abangan lang natin kasi baka may gagawin talaga siyang hakbang, Di ba? Fusion. Tahimik ang pagwasak. Paliwanag mong maigi, representative ka ba ng Pilipinas or representative ng Interpol? Pipili ka lang. I represent ko po ang Interpol NCB Manila. So mali itong papel na to. Harapan ang pagtalikod. Kawawa naman, Hello, Tay! Kawawa si tatay. So, ayun, ito nga, maganda, ang ginawa din ni Senator Amy Marcos. At tama nga din ang sinabi nila na abang-abang na lang, huwag mo nang husgahan si Senator Amy Marcos, baka nga totoo yung pinaglaban niya patukol kay Tatay Digong. Obserbahan na lang po muna natin. Baka at abangan natin yung ilalabas pa daw niyang pasabog about sa lulong. Hindi natin alam kung ano yung lulong. Lulong sa droga, lulong sa pera, lulong sa kapangyarihan, hindi natin alam kung ano yung ilalabas niya. Basta ang sabi niya, abangan daw. No? So, ano po ang masasabi niyo sa video ito? Comment down below lang po. At kayo, iboboto niyo ba si Senator Amy Marcos? At dapat ba natin siya pasalamatan dahil sa ginawa niyang hakbang, lalo na ito, na pinalabas niyang video na hindi ito basta-basta ilalabas sa mga bias media. Para sa akin, thank you sa video, Senator Amy Marcos. Malaking tulong din ito, para kay PRRD. So, bye guys, and salamat po sa panonood.